magkakaisa kami. And this is a warning to the Office of the Secretary General that we will file against a case against the office. Tanggapan ni House Secretary General Attorney Sheloy Garafil, posibleng maharap sa mga reklamo dahil sa hindi pagtanggap ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. It's important because the objective is to quash the warrant and to dismiss the case. Sir, parang may isa doon na for reinvestigation. Bakit, sir? What is that? Paki-emphasize. Because based on the allegation, I will not mention about the merits, but it's based on denial of due process. Kinakaharap na kasong graft at malversation sa Sandigan Bayan, ipinapawalang bisa ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at mga kapwa akusado. Kasi dati hold up nila yan eh. Una, hold upin nila para hindi kayo makakuha ng occupancy permit or building permit. Tapos hold upin nila yan, yung withhold nila para bumili ka ng fire extinguisher. Mga tauhan ng Bureau of Fire Protection na sasampahan ng kaso dahil sa umano'y korupsyon na dagdagan pa. Kung nag-submit na po ang minority, then I will already forward the list of the members of the committee to the Rules Committee so that it can be already calendared and be part of the agenda by Tuesday or Wednesday or in the coming days. Ethics complaints laban sa ilang senador maaaring talakayin na ng Senado sa susunod na linggo. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Maihahalin tulad sa isang organized syndicate ang mga nasa likod ng korupsyon sa loob mismo ng Bureau of Fire Protection. At isa sa naiisip na paraan ng Department of the Interior and Local Government para masugpo ito ay subaybayan ang galaw ng mga tauhan nito sa pamamagitan ng pagsusuot ng body camera. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Naging organized crime syndicate na sa loob ng, BFP. Umabot na sa 40 mga opisyal at tauhan ng Bureau of Fire Protection o BFP ang sasampahan ng kaso ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa Office of the Ombudsman. Ayon kay DILG Secretary John V. Cribulla, resulta ito ng halos 20 taon na korupsyon sa loob ng BFP. Kaya't upang maiwasan ang pang-aabuso at umano'y pangingikil ng ilang BFP personnel tuwing nag-iinspeksyon para sa fire safety permit, ipinag-utos na ng kalihim ang pagsusuot ng body camera sa lahat ng mga tauhan ng BFP na magsasagawa ng inspeksyon sa mga establishmento. Kasi dati hold up nila yan eh. Una, hold upin nila para hindi kayo makakuha ng occupancy permit or building permit. Tapos hold upin nila yan, yung withhold nila para bumili ka ng fire extinguisher. Sa tulong ng body camera, magagawa ng DILG na manmanan ang isinasagawang inspeksyon ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. Sa pamamagitan nito, agad na matutukoy kung sino ang gumagawa ng katiwalian. Naka-record yan sa amin eh. Kung may complaint, tapos nakapatay pala, may complaint talaga sila. Maaari ring tumanggi ang mga establishmento na papasukin ng mga mag-iinspeksyong BFP personnel kung wala silang suot na body camera para kunan ang pangyayari. Nakita niyo yung mga building sa labas dyan? Lahat yan nagko-complain. Yearly, lahat yan umaangal. Kaya kailangan gumawa talaga ng hakbang. Hinimok din ni Secretary Remulla ang publiko na agad isumbong sa DILG ang makikitang anomalya sa mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi natuloy ang nakatakdang arraignment at pre-trial sa Sandigan Bayan ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at mga kapwa-akusado sa kasong graft at malversation kaugnay ng umano'y 92.8 million peso ghost flood control project sa Pandib, Bulacan. Kinailangan itong gawin dahil marami pang nakabinbing mosyon na kumukwestiyon sa merito ng kaso. Ito
Ang balita ni Ivan Alvarez. It's important because the objective is to quash the warrant and to dismiss the case. Because based on the allegation, I will not mention about the merits, but it's based on denial of due process. Ipinawawalang bisa ng kampo ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. ang malversation at graft charges na kinakaharap nito ngayon sa Sandigan Bayan matapos maugnay sa umano'y ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Kasama sa mga mosyon na inihain ng depensa ay ang motion to quash information at motion for investigation. Ayon sa mga abogado ng dating senador, hindi dumaan sa tamang proseso ang pagsasampa ng kaso. Hindi rin umano sapat ang mga impormasyong ibinigay sa kanila ng ombudsman tungkol sa mga kasong isinampa sa korte. Idagdag pa na hindi umano kumpleto ang mga dokumento na naglalaman ng mga aligasyon laban sa kanilang kliyente. But just to put on perspective yung isa sa mga due process arguments, now what we had wanted to emphasize as procedure is that hindi po nakatanggap kami nung copy nung malversation complaint with all the thick attachments. Anya, maging ang resolution ng ombudsman na nag-aakusa kay Revilla at mga kapwa-akusado ng graft at malversation ay kahapon lamang nila natanggap January 22, kahit na isampa na ang kaso sa korte nito pang nakaraang linggo, January 16. Bunsod nito, hiniling ng defense team sa Sandigan Bayan na ipagpaliban muna ang arraignment o pagbasa ng sakdal sa mga akusado. Anilang kailangan munang resolbahin ang lahat ng mosyon na nakahain ngayon sa korte. Pinagbigyan ito pareho ng Sandigan Bayan 3rd Division na may hawak ng malversation at 4th Division na humahawak naman ng graft. Iniurong ng parehong dibisyon ang pagbabasa ng sakdal sa darating na February 9. Samantala, ang DPWH engineer na si Emelita Huat naghain na ng not guilty plea para sa kanyang kasong graft. Habang hinihintay ang arraignment, patuloy na ididetine sina Revilla, Bryce Hernandez, JP Mendoza at 2 pang lalaking DPWH official sa New Quezon City Jail sa Payatas. Mananatili naman sa female dormitory sa Camp Karingal ang 2 babaeng akusado na sina Emelita Huat at Cristina Pineda. It's the right of the accused to invoke speedy trial, but as far as we're concerned, we are exhausting all possibilities. Na malay mo, pag na-dismiss at kinatigan kami ng court at favorable sa amin yung there's a possibility that that will happen or that will be the result. So we will take our chances there, di ba? Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-inspeksyon sa detention cell ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. ang ilang maestrado ng Sandigan Bayan upang tingnan ang kalagayan nito sa New Quezon City Jail sa Payatas. Kaugnay ito ng hiling ni Revilla na mailipat sa Philippine National Police Custodial Center dahil sa umunoy banta sa kanyang seguridad sa naturang BJMP facility. Bukod kay Revilla, nasa naturang kulungan din ang 4 pang kapwa-akusado nito sa mga kasong graft at malversation. Nitong Martes, naghain ng motion to transfer detention at sumailalim sa kustudiya ng PNP sa Camp Crame kung saan siya kusang sumuko matapos ipaaresto ng anti-graft court. Una nang sinabi ng isa sa mga abogado nito na delikado kay Revilla ang manatili sa New Quezon City Jail. To protect him, not for anything, but it's for security reasons, for his safety. Maybe the courts can take judicial notice that there have been a lot of gang-related activities in certain confinements that if he would be placed there without the proper protection, he would be placed at dire risk. Posibleng maharap sa mga reklamo ang Office of the House Secretary General dahil sa hindi pagtangkap ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon naman sa isang grupo, may kinalaman umano ang House Speaker at mismong Presidente sa pagtatangka ng harangan ng reklamong impeachment. Ito ang balita ni Rosa Licos. But nagkakaisa kami, and this is a warning to the Office of the Secretary General that we will file against a case against the office.
Paglabag sa saligang batas at sa panuntunan ng Kamara ang pagtanggi ng opisina ni House Secretary General Attorney Sheloy Garafil na tanggapin ang reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon, araw ng Huwebes, January 22. Kaya ayon sa grupo ng dating kongresistang si Mike Defensor, masusi nilang pinag-aaralan ang paghahain ng reklamo laban sa Office of the Secretary General. Hindi tinanggap ng mga kawani sa House Secretary General Office ang reklamong impeachment at iniendorso ng Makabayan Bloc lawmakers. Gayun din ang impeachment complaint ni na Defensor dahil wala sa Pilipinas si Garafil at nasa Taipei para sa pagkilalang iginawad ng pamahalaan doon. Nag-iwan ng kopya ng reklamo ang Makabayan lawmakers pero taliwas dito ang ginawa ng ikatlong grupo ng complainants. Naniniwala naman si House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro sa posibleng dahilan kung bakit hindi tinanggap ng mga kawani sa House Secretary General's Office ang ikalawa at ikatlong reklamong impeachment laban kay PBBM. With regards to the dilemma of these two complainants who were not able to file their respective complaints, I think it is because it is too sensitive reason why the staff has no confidence to judge on that concern, no? I cannot really comment on the effect with regards to the leaving of copy because the rule does not provide as to what to do when the SecGen is not around and the staff or officials remaining in the office refuse to receive the copy of the complaint. Ayon pa sa grupo ni Defensor, sangkot umano sina Speaker Faustino Boji III at maging ang presidente sa tangkang pagharang sa impeachment complaints. So very, very critical sa akin yung action na ginawa ng Secretary General's Office. And I'm saying now, because of that action, in totality, hindi lang ang Speaker of the House, kundi ang Presidente mismo involved sa pag-block ng impeachment complaint na ito. Ayaw nilang pakinggan at ayaw nilang sagutin yung hinain ng taong bayan. Wala pang pahayag si Speaker D kaugnay ng issue, pero hinamo naman ng Malacanang si Defensor na patunayan ang mga aligasyon nito. Samantala, nananatiling opsyon sa grupo ni Defensor ang muling subukang ihain ang kanilang reklamong impeachment laban kay PBBM pagbalik ng sesyon ng Kongreso. Dedepende rin ang susunod nilang hakbang sa magiging aksyon ng House Secretary General. Sakaling tanggapin at mai-refer ang kanilang impeachment complaint sa House Justice Committee, nagpaabot umano ng kahandaan ang nagbitiw na kongresistang si Saldico na tumistigo sa impeachment proceedings laban kay PBBM. Dating House Appropriations Panel Chairperson si Ko na nag-akusa sa presidente at iba pang matataas na opisyal ng pamahalaan na sangkot umano sa pagtanggap ng kickbacks mula sa infrastructure projects ng gobyerno. Kung magagawa ito sa impeachment at naniniwala silang dapat malaman ang katotohanan at syempre bigyan din ng pagkakataon ng presidente na sumagot dito sa mga charges na nandito, Saldico is willing to testify on our behalf doon sa graft and corruption issue at sa lahat na nalalaman niyang bigay ng pera baging yung pag-aayos ng budget hindi ang program allocation. Nahaharap si Ko sa patong-patong na kaso dahil sa flood control corruption scandal at idineklarang pugante ng Sandigan Bayan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumaba na bilang Board of Director ng Terra Solar Philippines Incorporated si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon kay Congressman Leviste, nagpasa siyang umalis sa board para hindi madamay sa mga maling political attacks sa kanya, ang Meralco at iba pang investors ng kumpanyang ibinibenta niya. Si Leviste ay papalitan ni President and Chief Executive Officer Emmanuel Rubio. Ang Terra Solar ay isang affiliate ng Meralco Power Gen Corporation o MGen.
Maaaring talakayin na sa susunod na linggo ang ethics complaint sa ilang senador. Ito ay inihayag ni Senador J.V. Ejercito matapos ang panibagong reklamo na inihain sa Senate Committee on Ethics and Privileges. Naniniwala naman si Senador J.V. Ejercito na walang sapat na basihan ang reklamo laban sa kanya. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Yeah, even if I would want to, but I cannot, no, because there's no committee members. It's only me, and it has not been formally manifested and completed. So yun ang totoo. Hindi pa nako-constitute o natitipon at nabubuo ang listahan ng mga miyembro ng Senate Committee on Ethics and Privileges. Ito ang isa sa mga dahilan ni Senador J.V. Ejercito, chairperson ng komite, kung bakit hindi pa rin natatalakay ang nasa 5 ethics complaints na naihain laban sa ilang senador. Paliwanag pa ni Senador J.V., katapusan na ng Oktubre noong nakaraang taon nang siya ay maihalal bilang Ethics Committee chairperson bago mag-break ang plenary sessions. Matapos ang recess, inabot na sila ng budget season at bicameral conference committee meetings. Sa kabila nito, tiniyak ng Ethics Committee Chairman na magtitipon ang komite at didinigin ang mga nakabingbing reklamo kapag nabuo na ito at kapag nagbalik session na. Kung nag-submit na po ang minority, then I will already forward the list of the members of the committee to the Rules Committee so that it can be already calendared and be part of the agenda by Tuesday or Wednesday or in the coming days, no? So yun na lang po inaantay natin. Nagugat ang issue sa antala sa pagtatalakay ng ethics complaints matapos maghain ng panibagong reklamo sa komite si Attorney Marvin Aceron. Sa social media post ng abogado, sinabi nito na naghain siya ng ethics complaint laban kay Senador JV dahil sa gross neglect of duty o matinding kapabayaan sa tungkulin bilang chairperson ng naturang komite. Bunso dito ng ari hindi pagpansin ni Ejercito nang nauna nitong inihaing ethics complaint laban sa nooy Senate President na si Senador Francis Escudero. Kaugnay ito ng umano'y nasa 35 million peso campaign donation na tinanggap umano ni Senador Cheese mula sa isang contractor noong 2022. Ayon kay Aceron, umabot na sa 109 days nang ito ay ihain sa Senado, ngunit hanggang sa ngayon ay wala pa rin ito ni case number, wala kahit anong abiso sa complainants o anumang komunikasyon sa estado ng reklamo. Ngunit para kay Senador JV, walang kapabayaan sa kanyang panig. I don't think there's really grounds for it, no? Because first of all, wala pang committee, no? It has not been manifested, it has not been completed. So, paano kung nagkaroon ng negligence? Paano kung magpapatawad ang meeting? Wala nga kaming members, di ba? And it was not my fault that it was not read and formally manifested kasi nga inabot na siya ng break. Kung tatalakayin na ang ethics complaint laban kay Senador J.V. Ejercito, sinabi nito na maaari siyang mag-inhibit o bumitaw sa pangangasiwa ng naturang reklamo. Otomatiko namang uupo na chairperson ng Senate Committee on Ethics and Privileges ang maitatalagang vice chairperson ng komite kapag nag-inhibit ang senador. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naniniwala si Attorney Israelito Torion, abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa, na maaaring lumabas ang mambabatas kapag may desisyon na ang Korte Suprema sa kaso kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Binigyan din ito na may batayan na ang mambabatas sa kanyang hakbang dahil sa ginawa sa dating presidente na matapos arestuhin ay ibinigay sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Torion, hindi sila nakapag-usap ng senador. Pinaghahandaan na rin anya nila ang issue ng posibleng pagkasampa ng ethics complaint laban kay Senator Bato. Simply because of the fact that there was already a very good example as to what happened to former President Rodrigo Duterte. Maski mag-eleksyon po tayo ngayon at mag-conduct tayo ng referendum, I think the people of the Republic of the Philippines, a great majority, understand his situation. Magpakatigas ka na parang bato. Yan ang wish ni dating Pangulong Rodrigo Duterte
kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa kanyang ika-64 na kaarawan na ipinadaan niya kay Vice President Sara Duterte. Kanina, nag-usap kami ni Pangulong Duterte at sinabi ko sa kanya na birthday ni Senator Bato de la Rosa. Ay, oo nga po. Sabi ko, kung meron ka bang message kay Senator Bato de la Rosa? Sabi niya, happy birthday, Senator Bato. Magpakatigas ka na parang bato. Ibinahagi rin ni VP Sara na nasa maayos sa kalagayan ng kanyang ama. Nagpasalamat din ang pangalawang Pangulo sa walang sawang suporta at pagmamahal na ibinibigay ng pro-Duterte supporters sa kanila. Susunod sa Ito ang Balita. Bagong merit-based scholarship program ng pamahalaan tutugon sa kakulangan ng mga manggagawa sa mga mahalagang sektor at industriya ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isa na namang nangangailangan ng tulong ang tinugunan ng UNTV News and Rescue Team. Sa pagkakataong ito, isang senior citizen cancer patient naman sa Samar ang tinugunan ng grupo. Ito ang balita ni Cynthia Tormes. Mga hirap po hawan to pero wanit yun Inasistihan ng UNTV News and Rescue ang isang 60 anyos na lalaking cancer patient mula sa port ng Ormoc patungong Basay, Samar, bandang 4:00 ng hapon, January 21. Ang pasyente may sakit na nasopharyngeal carcinoma. Ang pamilya nito ay nag-inquire sa Perpetual Succor Hospital kaugnay ng nakatakda sanang radiation therapy nito, subalit hindi natuloy. Humingi ng transport assistance ang kamag-anak ng pasyente upang maihatid pabalik sa kanilang bahay ang matanda. Habang nasa biyahe, binabantayan ng grupo ang vital signs nito upang masigurong maayos at ligtas ang kalagayan nito. Makalipas ang ilang oras, maayos silang nakarating sa bahay nito sa Basay, Samar. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Cynthia Tormes, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Muling pinuntahan ngayong araw ng Department of Public Works and Highways ang San Agustin Bridge sa Arayat, Pampanga. Ayon kay Secretary Vince Dizon, pinasisimulan na nila ang construction ng tulay na natenga na sa loob ng maraming taon. Ito ang balita ni Jed Neresina. Can you imagine, 75 million nga to finish and hindi pa napondohan, 8 years na. So nakaka-frustrate talaga. Nagpahayag ng pagkadismaya si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon nang muling inspeksyonin ang isang bitin o hindi tapos na tulay sa Arayat, Pampanga. Ayon sa kalihim, isa lang ito sa napakarami pang hindi na kumpletong infrastructure projects sa bansa na nais ng DPWH na maayos na maituloy ngayong taon. Ito ang San Agustin Bridge sa bayan ng Arayat, Pampanga. Ayon sa DPWH, 8 taon itong natenga kaya hindi napakinabangan. Dagdag ni Secretary Dizon, isa sa mga dahilan kaya hindi matapos-tapos ang nasabing tulay ay dahil sa patingi-tinging pondong inilalaan dito, kung saan aniya, taong 2023 pa nang huling nalagyan ito ng budget. Ang kwento paulit-ulit. Ito yung kwento sa Maharlika, ito yung kwento sa ibang mga project, kagaya ng mga flyover, ito yung kwento sa mga tulay na bitin. Laging tingi-tingi yung pondo. Sinisimulan, lalagyan ng pondo, tapos may hihinto. In fact, ang last na pondo pa ganito is 2023. No? Nagsimula 2018 pa. Can you imagine, no? Bitin, alam na nga na bitin, hindi pa tinatapos, hindi pinopondohan. Yan ang malaking problema sa DPWH nitong mga dekada na nakalipas.
para maituloy ang pagbuo ng nasabing tulay. Ito ay popondohan ng 75 million pesos sa pamamagitan ng savings o ipon ng kagawaran. Kung saan ayon kay Secretary Dizon, target nila itong matapos ngayong taon bilang tugon na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tapusin ang mga proyektong matagal nang napabayaan upang agad mapakinabangan ng publiko. Savings natin. So, pag we will make, sabi nga ni Pangulo, di ba? Kahit na mababa yung budget ng DPWH, kung gagamitin naman natin sa tamang paraan, hindi na nakawin, gagamitin para tapusin yung mga tulay na ganito, yung mga ayusin yung mga kalye, malaki ang benepisyo pa rin sa mga kababayan natin. Kahit na mas mababa yung budget. Samantala, pinuntahan din ng DPWH ang Arnedo Dike sa Pampanga River, Barangay Kupang, na nabitak dahil umano sa lakas ng agos at mataas na tubig dala ng mga nagdaang bagyo. Pangamba ng mga residente sa lugar ay kapag tuluyang gumuho o bumagsak ang nasabing infrastruktura na tiyak maglalagay sa kanila sa panganib. Ay, nakakatakot. Siyempre, lalo na kitang-kita namin talaga. Nakakatakot. Talagang hindi ka na makakatulog. Iniisip mo, baka biglang lumakas talaga yung ulan. Wala na naman sa ilalim yan, di guguho yan. Pag lumakas ang tubig, syempre dire-diretso yung tubig yan, babagsak talaga. Kaya't pinaaral at pinamamadali na ni Secretary Dizon ang pagbuo ng solusyon para sa pag-aayos ng nasabing dike. Tama na yung tapal-tapal na solusyon. Di ba ang problema dati, may makitang ganyan. Ang gagawin lang niya, tatapagan lang niya ng simento. Alam naman natin lahat, isang malakas na bagyo lang, wasak agad yan eh. No? So, hindi pwedeng ganon. Kailangan yung tamang solusyon, pero kailangan din natin ng temporary muna para proteksyonan yung mga communities natin. Kasi kailangan mabilis yung action natin dito. Kasi buhay ang pinag-uusapan dito, hindi lang sirang infrastructure ang pinag-uusapan natin dito. No, pag ito nasira, pumasok ang tubig doon, tao yan, may mga posibleng mamatay dyan, may mga bahay dyan masisira, so hindi natin pwedeng payagan yun. Habang ito ay hindi pa naayos, ay naglagay na ng mga warning signs sa lugar at pansamantala muna itong isinara at hindi pinadaraanan sa mga motorista. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahati ng ating global correspondent na si Mariela Toza mula sa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas, Monica. Isang bagong kasunduan ang nilagdaan sa pagitan ng TikTok at pamahalaan ng Estados Unidos na maghihiwalay ng operasyon ng TikTok sa Amerika mula sa pandaigdigang negosyo nito. Sa ilalim ng kasunduan, ilalagay ang TikTok US sa isang bagong joint venture na pamumunuan ng mga American investor habang lilimitahan sa US data lamang ang algorithm ng app. Mananatili ang ByteDance ng China bilang minor shareholder. Ngunit ang pangangasiwa sa datos at seguridad ng mga American users ay pamumunuan ng Oracle at iba pang US-based partners. Ayon sa mga eksperto, bagamat magpapatuloy ang serbisyo ng TikTok para sa mahigit 200 milyong American user nito, posibleng magbago ang takbo at performance ng app dahil sa bagong setup ng algorithm at mas mahigpit na regulasyon. Sa isang social media post, nagpasalamat si Trump sa mga tumulong para mabuo ang kasunduan, kabilang ang pag-aproba dito ni Chinese President Xi Jinping. Nabalot ng matinding lungkot ang buong New Zealand matapos ang nangyaring landslide sa North Island na ikinasawi ng 2 tao at nag-iwan ng ilan pang nawawala. Nagpapatuloy pa ang rescue and search operation sa Mount Maunganui at karatig na lugar. Ito ang balita ni May Yandog. New Zealand is full of grief today, and what has happened here is an absolute tragedy. We've lost loved ones here, those that are waiting for their loved ones to be accounted for and are missing, and they are grieving incredibly hard, and I know that New Zealand grieves with them.
Personal na binisita ni New Zealand Prime Minister Christopher Luxon ang mga pamilyang naapektuhan ng pagguho ng lupa sa Mount Maunganui na isang kilalang campsite sa New Zealand. Ayon sa kanya, dama ng buong bansa ang bigat ng trahedya habang patuloy ang paghihintay ng mga pamilya sa balita tungkol sa kanilang mga mahal sa buhay. I've met with a number of families, and what I was saying again is that there is high anxiety, there is grief, they are deeply distressed, understandably so. Samantala, sinabi ng mga otoridad na 6 na ang kumpirmadong nawawala matapos matabunan ng landslide ang isang bahay at campsite. Mayroon pang karagdagang 3 individual na patuloy na inaalam ang kinaroroonan. Sa hiwalay na insidente sa Welcome Bay sa karatig lungsod ng Tauranga, 2 bangkay na ang narecover ng mga rescuer. Currently unaccounted for, we have 6 people that we know are unaccounted for, and we have a further list of 3 that we're working through. Ayon kay Bay of Plenty District Commander Superintendent Tim Anderson, nagpapatuloy ang paghahanap sa gitna ng delikado at komplikadong kondisyon ng lugar. Gumagamit ang mga rescuers ng search dogs at heavy equipment upang hanapin ang mga posibleng mga survivor sa ilalim ng gumuhong lupa, mga caravan at tent. Kinumpirma rin ng pulisya na kabilang sa mga nasawi ang isang Chinese national at nakikipag-ugnayan na ang pamahalaan ng New Zealand sa kaukulang embahada para sa wastong koordinasyon at tulong sa pamilya ng biktima. In the Welcome Bay matter where we recovered 2 deceased, unfortunately, one of those persons was a Chinese national. So in that case, we're working with the relevant embassy. Ang serya ng landslides ay bunsod ng tuloy-tuloy at matinding pag-ulan nitong mga nakaraang araw na nagdulot din ng malawakang pagbaha, pagkawala ng kuryente at paglikas ng libo-libong residente sa iba't ibang bahagi ng North Island. Idineklara na ang state of emergency sa Bay of Plenty at iba pang rehiyon dahil sa lawak ng pinsala. Sa kabila ng kawalan ng sign of life sa mga kasalukuyang search operations, sinabi ng mga otoridad na hindi pa rin sila nawawalan ng pag-asa at magpapatuloy ang rescue efforts araw at gabi, kasabay ng panawagan sa publiko na makipagtulungan kung may impormasyong makakatulong sa paghahanap. Mavian Dog, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magtutungo ngayong Biyernes sa Abu Dhabi ang mga negotiator mula Russia, Ukraine at Estados Unidos para sa inaasahang unang trilateral talks ngayon. Mula nang atakihin ng Russia ang Ukraine noong February 2022. Ito ay kasunod ng pag-uusap sa Moscow sa pagitan ni Russian President Vladimir Putin at ng mga envoy ni US President Donald Trump at inilarawan ng Kremlin bilang produktibo sa World Economic Forum sa Davos. Sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na nagkaisa sila ni Trump patungkol sa security guarantees ng US para sa Ukraine sakaling magkaroon ng kasunduan, ngunit aminado siyang hindi pa nareresolba ang isyu ng teritoryo sa silangang bahagi ng Ukraine. Samantala, sinabi ni Trump na naniniwala siyang parehong nais sina Putin at Zelensky na magkaroon ng kasunduan. You know, what's happened here is there were times when Putin didn't want to make a deal, times when Zelensky didn't want to make a deal, and it was like opposite times. Now I think they both want to make a deal, but we'll find out. Simula sa Lunes, January 26, 2026, magiging digital na ang South Korean Visa Grant Notice at hindi na ito ipiprint o ididikit sa Philippine passport ng mga aplikante. Ayon sa Korean Visa Application Center, may download at may ipiprint na mismo ng aplikante ang Visa Grant Notice mula sa Korea Visa Portal, habang nananatiling pareho ang visa application process at kinakailangan pa rin isumite ang orihinal na pasaporte. Ayon sa KVAC, ang pagbabagong ito ay magbibigay ng mas maraming espasyo sa passport para sa entry at exit stamps, ngunit hindi nangangahulugan ng pagbabago sa mga requirements ng Korean Embassy. Wala pa namang inilalabas na hiwalay na patakaran ang Bureau of Immigration ukol sa paggamit ng digital visa sa pagbabiyahe, kaya pinapayuhan ang mga biyahero na magdala pa rin ng printed copy bilang pag-iingat.
At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Perth, Australia, ako si Maria Latoza. Magandang gabi. Naniniwala ang isang political strategist na may epekto sa impeachment complaint laban sa Pangulo ang posibleng resulta ng oral arguments kaugnay ng mga petisyon laban sa General Appropriations Act o GAA mula noong 2024 na itinakda ng hukuman sa Abril. Binatikos naman ito ang issue ng hindi pagtanggap ng Executive Director ng Office of the Secretary General ng Kamara sa reklamo laban kay PBBM. Ito ang balita ni Dante Amento. Ang sense ko, katulad ng sa PhilHealth, magaganda yung exchanges at saka talagang pointed yung pagtatanong ng mga West natin. So sana ganun din ang mangyari. Naniniwala ang political strategist na si Professor Malutequia na may epekto ang oral arguments sa mga petisyon kontra sa General Appropriations Act o GAA na ipinasa ng Administrasyong Marcos. Anya, kapag nagdesisyon ang hukuma na unconstitutional o labag sa saligang batas, ang mga probisyon na kinukwestiyon ng mga petitioner tulad ng unprogrammed appropriation sa GAA, kahit hindi makalulusot ang mga inihaing impeachment complaint sa Kamara laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na taon ay may maiengganyo na maghahain ng panibagong reklamo laban sa Presidente. Ngayon, kung mag-rule ng unconstitutional, nako, parang yung impeachment magbabago. Kaya ang tingin ko, it's a race against time. Supreme Court decides. Ang mangyayari niyan, kung lumusot yung De Jesus complaint, abay, magpapile sa 2027 dahil sa ruling ng Supreme Court, whatever that may be. Batay sa survey ng Grupong Tangere na isinagawa noong nakaraang January 14 hanggang 16, 68% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa impeachment ni Pangulong Marcos. Ginawa po namin yan, hindi pa po nagpa-file ng impeachment against our President. So it's really more in general. And kung titingnan po natin ng data, it's the failure to deliver what you promised to us. Sa mga nakahaing petisyon sa Korte Suprema kontra GAA, kasama ang Little President o ang Executive Secretary sa mga respondent sa halip na ang Pangulo sapagkat hindi ito maaaring kasuhan habang siya ay nasa pwesto. Dagdag pa ni Tequia, kaya hindi muna ginawa ng mas maaga ng Korte ang oral arguments ay para maiwasan na sumasabay sila sa init ng issue. Ito anya ay para mamantene ang kanilang independence o kalayaan sa pagpapasya. Huwag muna tayong magsalita, huwag muna nating pag-usapan ito kasi it will add up to the heat of the situation. Itinakda ng Korte Suprema ang oral argument sa April 8 at 22, 2026 sa Baguio City. Kabilang sa mga petitioner ay sina dating Congressman Edsel Lagman, dating Senador Coco Pimentel, Representatives Edgar Erice at Leila de Lima. Pinadideklarang unconstitutional na mga petitioner ang unprogrammed appropriations at special accounts provision sa GAA. Sina Lagman at Pimentel ay kinukwestiyon ang 449.5 billion pesos bicameral insertion sa 2025 GAA. Mayroon din ang kinwestiyon ay ang umano'y amendment sa special account sa General Fund sa 2025 GAA. At ang grupo ni na Representatives de Lima at Erice ay ang unprogrammed appropriations sa 2026 GAA. Samantala, sa mensahe ni dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez sa UNTV News, ikinalungkot nitong hindi napasama sa oral arguments ang kanilang petisyon. Pero ipinagpasalamat nito na magkakaroon ng pagdinig para anya sa avenue ng taong bayan na makahingi ng accountability sa Marcos administration. Binatikos din ito ang hindi pagtanggap ng isang empleyado ng Kamara sa inihaing impeachment case laban sa Presidente. Si Professor Tequia sinabing wala namang bawal kung tinanggap ang reklamo ng Office of the Secretary General ng Kamara dahil ministerial o bahagi na ito ng kanilang tungkulin. Ang sense namin, hindi tinanggap yung dalawa. Ano ka ba naman, ministerial lang naman yung pagtanggap. Wala siyang desisyon na gagawin, stamp lang, receive. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala si Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito na maaaring magbunga ng masamang imahe ang posibleng magkahiwalay na impeachment trials laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senador Ejercito, bagamat mandato ng konstitusyon na dinggin ang mga reklamo, ang ganitong proseso ay maaaring magdulot ng political instability sa bansa.
Anya, lalo itong magbibigay ng negatibong impresyon sa Pilipinas na dagdag sa issue ng flood control scandal. Kung magkatuloy nga yung impeachment ng dalawa, then that would really paint a bad picture of us internationally. That will paint political instability. No, meron na nga tayo flood control, scandal, tapos meron pang mga impeachment. So, nothing positive to look forward to eh. Susunod sa Ito ang Balita. Bagong merit scholarship program ng pamahalaan tutugon sa kakulangan ng mga manggagawa sa mga mahalagang sektor at industriya ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 17 Pilipinong tripulante ang nailigtas matapos tumaob ang sinasakanilang barko sa karagatang malapit sa Panatag Shoal ayon sa Philippine Coast Guard. Sa gitna ng masungit na panahon, nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operations para sa 4 pang nawawalang crew. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. The China Coast Guard rescued itong ating 17 nationals. And we appreciate as well. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na nasagip ng dumadaang barko ng Chinese Coast Guard ang 17 sa 21 crew ng barkong MV Devon Bay. Ayon sa Chinese Embassy sa Maynila, 1:34 ng madaling araw kanina nang ma-rescue ang mga Pilipinong tripulante mula sa tumaob na motor vessel. 4 pang Pilipinong tripulante ang patuloy na hinahanap kaya idineploy sa lugar ang BRP Banwa, BRP Cape San Agustin at 2 pang sasakyang panghimpapawid. Pero pahirapan ang search and rescue dahil maalon sa lugar. Nakipag-ugnayan na rin ng PCG sa Hong Kong Rescue Coordinating Center sa paghahanap ng mga nawawalang tripulante. It happened 141 nautical miles west from Sabangan Point in Agno Bay, Pangasinan. And as per report sa atin, ang last port of call netong MV Devon Bay ay sa Zamboanga en road to Yangjing, China. So this is a Singaporean flag vessel with all Filipino crews on board. May dalang iron ore ang barko papunta ng China nang mangyari ang insidente. Sa ngayon, mayroon nang isinasagawang pakikipag-ugnayan ng PCG para sa turnover ng mga Pilipinong nailigtas. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Formal nang nanumpa ngayong araw si Acting Davao City Mayor Sebastian Duterte bilang alkalde ng lungsod, habang si Acting Vice Mayor Rodrigo Duterte II naman bilang vice-alkalde. Pinangunahan ni Davao City Regional Trial Court 11 Deputy Executive Judge Marie Estrelita S. Tolentino Rojas ang panunumpa ng 2 opisyal. Dumalo rin sa seremonya sina Congressman Isidro Ungab, DILG Davao City Director Mika Chan at Attorney Martin Delgra. Si Baste Duterte ay naiproklama bilang Vice Mayor ng Davao City matapos manalo sa halalan noong nakaraang taon. Ngunit pansamantalang ginampanan ng tungkulin bilang alkalde ng lungsod dahil sa pagkakadetine ng nanalong City Mayor ng Davao na si former President Rodrigo Roa Duterte sa ICC sa The Hague. Isang bagong merit-based scholarship program ang inilunsad ng Marcos government ngayong araw. Ito ay bilang pagtupad umano sa naging pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nakaraang State of the Nation Address o SONA na magbubukas ng college scholarship program para sa mga nangungunang estudyante mula sa pampubliko at pribadong paaralan. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. In partnership with the Commission on Higher Education or CHED, DepEd and TESDA, we are launching the Bagong Pilipinas Merit-Based Scholarship Program or BPMSP. Ang presidential son na si Ilocos Norte 1st District Representative at House Majority Leader Sandro Marcos ang nagrepresenta sa kanyang ama na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paglulunsad ng Bagong Pilipinas Merit-Based Scholarship Program sa Ilocos Norte Centennial Arena sa Lawag City. Sa mensahe ni Pangulong Marcos na binasa ng kanyang anak, sinabi ni PBBM na mabibigyan ng scholarship program ang top 5 graduates sa kada senior high school sa buong Pilipinas.
Ayon kay Pangulong Marcos, nakaayon ang bagong scholarship program na ito sa National Development Plan ng pamahalaan, kung saan pupunan nito ang kakulangan ng mga manggagawa sa mga prioridad na sektor sa bansa. Through this scholarship, the top 5 graduates of each senior high school nationwide will have the opportunity to pursue in any high-performing higher education or technical vocational institution, undergraduate degree, or TVET diploma programs. These programs shall be aligned with our national priority sectors based on our country's real and urgent needs that, if left unaddressed, would hold back national development. Ayon sa CHED, ang mga kwalipikadong estudyante ay mabibigyan ng pagkakataon na mabigyan ng scholarship sa mga itinuturing na priority degree programs, kabilang na ang education, healthcare, engineering, agriculture, digital technology, creative industries at financial services. Libu-libong slots ng scholarship ang bubuksan sa taong ito. Beginning academic year 2026-2027, 20,000 scholarship slots will be opened nationwide. Kanina, lumagda ang Commission on Higher Education, Department of Education at Technical Education and Skills Development o TESDA para sa pulisiya at panuntunan sa pagpapatupad ng bagong scholarship program. Sa kabila naman ito para sa mga college student na sina Harris at Darren, bukod sa scholarship, mahalaga rin na mapagtuunan ng pansin ng pamahalaan ang mga bagong pasilidad sa mga universidad na malaking tulong para sa kanilang mga pag-aaral. Ang pinaka-hinihiling po namin as Bachelor of Science in Electronics and Communication Engineering is better facilities po na makakatulong sa amin in terms of technologies, yung mga makabagong teknolohiya po na magagamit namin in the future po. Based po sa experience namin, ang pinakakailangan talaga namin is yung dagdag na suporta ng government sa lalo na sa mga facilities ng mga public universities and colleges. And sa ngayon po kasi medyo nako-compromise yung quality ng education namin kasi may mga kulang pa kami na may mga kulang pa sa mga pangangailangan namin na hindi na I think dapat pang bigyan ng suporta ng government. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Personal na naghain si Senador Joel Villanueva ng kanyang counter-affidavit sa Department of Justice kaugnay ng reklamong malversation ay sinampalaban sa kanya dahil sa munay anomalous flood control project sa Bulacan. Ayon sa DOJ, inihain ni Villanueva ang kanyang sagot bago pa man ang itinakdang preliminary investigation sa Lunes. Isa ang senador sa mga respondent sa 3 reklamo hinggil sa sinasabing ghost flood control projects na kinasasangkutan ng mga kumpanyang WOW Builders at Top-Notch Catalyst Builders Incorporated. Mari naman itinanggi ni Villanueva ang mga paratang na inuugnay sa kanya ng mga dating opisyal ng DPWH sa Bulacan at iginiit na wala siyang itinatago at bahagi lamang ito ng isang umano'y demolition job. May naka-standby na gamot, nurse, ambulansya at doktor ang Department of Health o DOH Bicol para sa mga residente sa mga evacuation centers. Layo nito na agarang makatugon sa pangangailangan medikal ng mga evacuees ng Bulkan Mayon. Ito ang balita ni Ryan Salatandol. Pare-parehas po yung cases kasi po syempre sa isang room ganyan, pag merong nagkaroon ng nararamdaman, so nagiging hawa-hawa na lalo kung viral po your nasa isang room lang sila na closed. So syempre very prone po sa hawaan. Nakadeploy ang mga medical team ng DOH Bicol sa mga evacuation center sa Camaligalbay para agad na matugunan ang pangangailangang medikal ng mga evacuee. May mga nurse na naka-duty sa bawat evacuation center at libreng na ipamamahagi ang mga kinakailangang gamot. May regular din na rounds ang mga doktor ng DOH Bicol para sa check-up at ang mga malubhang kaso ay inire-refer sa rural health units. Lahat naman po na ma-manage naman po. Tapos kung kailangan din ng mas na management, nire-refer po namin sa RHU namin. May nag-visit po yung mga rural health physician namin, kahit yung municipal health officer namin, nagkakandak po ng
check up, tapos meron din pong nag-iikot na doktor. Ayon sa DOH Bicol, sapat pa ang supply nila ng gamot sa ngayon at tatagal pa ito ng 1 buwan habang patuloy ang kanilang reporting kung merong mga kakulangan. Sa ngayon po, sapat pa naman po yung supply, pero nagre-report naman po kami sa province kapag po may mga kakulangan kaming gamot. Karamihan sa mga naitalang sakit ay sipon, ubo, lagnat at may ilang kaso ng pagtatae. Si Nanay Adelaida, tumaas ang presyon sa evacuation center, kaya naman mayroon na siyang iniinom na maintenance para sa high blood na nakukuha niya sa evacuation center. Pagagamot ako dahil high blood ako raw. 200 ang blood. Meron po bang binibigay na gamot sa inyo dyan? Saan? Mayroon po. Sapat naman to? Opo. Kasi ako man lang yung binibigay sa akin. Sobrang nga lang eh. Sa oras ng emergency, may naka-standby na ambulansya sa bawat evacuation center para agad na madala sa pagamutan ang mga nangangailangan. Sa ngayon, nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon at mahigit 1,000 pamilya o 4,113 na individual ang nasa mga evacuation centers. Ayon sa PHIVOLCS, posibleng magtagal pa ang aktibidad ng bulkan, kaya patuloy din ang paghahanda ng mga ahensya sa pagbabantay sa kalagayan ng mga lumikas dahil sa bulkan. Ryan Salatandol, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magkakaroon ng libreng concert ang global K-pop supergroup na BTS sa Gwanghwamun Square sa Seoul sa March 2026 bilang espesyal na handog sa kanilang mga tagahanga. Ito ay kasunod ng anunsyo ng kanilang world tour at bagong album na Arirang. Nagbigay ng conditional approval ang Seoul Metropolitan Government sa concert habang masusing sinusuri ang mga ipatutupad na seguridad. Ayon sa HAI, binaasa nga abot sa 15,000 hanggang 20,000 fans ang papayagang manood ng concert na nakatakdang ganapin matapos ang release ng bagong album sa March 20. Magsisimula ang world tour ng BTS sa Goyang Stadium sa South Korea sa April 9 at nakatakda naman bumisita ang grupo sa Pilipinas para sa Philippine leg ng tour sa March 2027. Napansin nyo ba? Mukhang nagbabalik yung taong 2016. Marami ako nakikita sa social media, nagpo-post sila ng iba't ibang mga pictures nila noong 2016. Alam nyo, hindi lang po yan trip-trip o hindi lang basta uso yan. May sinasabi po ang siyensya kung bakit ginagawa ngayon ng mga tao yan. Panoorin po natin. Medyo na-inggit po kasi hindi po ako pala picture nung 2016 kaya wala po akong masyadong naipon na picture na i-post ganon. Po, nakakamiss mo talaga yung 2016 kasi masaya pa yung mga Pilipino, ganon. Personally po, yes po, parang gusto ko po siyang itry. Pero parang hindi ko na po alam kung saan ko hahanapin yung iba kong mga pictures ng 2016. Yun po. It reminds po na ang ganda po talagang mag-capture ng mga memories, ganyan, na para mas may compare po natin yung noon sa ngayon po. Actually po, nakatenga po sa drafts ko yung gusto ko pong gawing trend, pero di ko pa po na-upload. Parang nakakamiss po na ang nostalgic kasi bata pa po kami noon, tapos enjoy lang. Ngayon, nasa college na kami, ang dami na po problema, kaya ayun po. Ayon sa psychology, kapag stress ang mundo, natural na bumabalik ang utak sa panahong mas simple ang pakiramdam. Tawag dito nostalgia response. Para sa marami, ang 2016 ay bago ang pandemic, bago ang sunod-sunod na krisis, kaya sa memory natin mas magaan siya. May tinatawag na rosy retrospection. Mas naaalala natin ang maganda, nakakalimutan ng stress noon. Kapag nakarinig ka ng kanta ng 2016, biglang tataas ang dopamine, feel-good chemical ng utak.
Social media amplifies it. Kapag may isang nag-post ng 2016 throwback, nagkakaroon ng shared comfort. Uy, pareho pala tayo ng namimiss. Kaya po, ang 2016 trend, hindi po yan pagtakbo sa nakaraan, kundi isang coping mechanism ng ating mga utak. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito po ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Biyernes. Salamat po at shout out kina Jojo Austero, Juanito Coronel at Nerissa Borja. Gaya din kay Beverly Ann, Bulusan Kabuyadaw, Narlene Ganaw at Jomar Alde. Samantala, mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng awit 32:2 na nagsasabi, "Mapalad ang tao na hindi paratangan ng kasamaan ng Panginoon at walang pagdaraya ang diwa niya." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.